Kadalasan ang kinakalabasan ng kabataan, hindi naman kabataan lang ang may kasalanan, kundi yung mga magulang na walang kwenta na mag-aanak at magpapasarap lang sa loob ng kwarto at pagdating ng araw, pag nahirapan sila, iiwan nila yung pamilya nila. Sa totoo lang, nag-iiba yung kabataan, hindi lang dahil sa inyo, hindi lang dahil sa barkada, kundi sa experience na mayroon kayo sa loob ng pamilya. Tingnan niya, 14 years na tinatanong niya sa sarili niya, bakit iniwan ako ng nanay ko at tatay ko? At ang pinakapangit, siya yung anak. Siya yung unang naging anak. Pero iniwan siya sa lolo niya at naghanap ng bawat pamilya yung nanay at saka tatay niya. At gumawa ng anak. Tapos pinabayaan siya. Ang tanong ko, hindi ba siya anak? So before you're going to what? Magdi-decide na maghuhubad kayo sa harap ng taong mahal ninyo, siguraduhin ninyo na willing na kayo mag-alaga ng bata, magpalaki ng bata. Kasi pag hindi nyo kaya, huwag nyo nang idamay, huwag kayong magjowa, wala kayong karapatan na mag-asawa at mag-uyab or pumasok sa kwarto at huhubad kayo. Wala kayong karapatan. But I want you to sana na matuto kayo sa experience na meron siya. Akalain ninyo, 9 months iniwan siya. Nalaman niya pagka 3 years, kinasal na yung tatay niya sa iba. Ngayon gusto niyang buuhin ng ilang taon na sa isip niya, sana mabuo kami uli. Sa tuwing nakikita niya yung mga bata na yung magulang kompleto, Parents Day nandyan, pag-card day nandyan, anong naiisip niya? Tama, mali. Sana nabuo kami. Sana si mama, si papa hindi naghiwalay. Sana doon pa lang may matutunan kayo. Na sa tuwing magkakaroon ng magulang, ng tatay at mama, na nagmamadali, naghihiwalay, walang ibang madadamay kundi yung anak nila. 14 years, 15 years old na siya. Kapalagay ninyo, araw-araw, gabi-gabi yung tanong niya, bakit ako iniwan ng magulang ko? Ilang years? 14 to 15 years. Tanungin niyo yan siya. Mula na nagkaisip siya, alam ko may tanong sa isip mo, bakit iniwan ako ng magulang ko? Tama, mali? Yes, sir. Ha? Tama. Kasi isipin mo, naghanap sila ng ibang pamilya, samantalang may sarili silang pamilya, pero iniwan nila. So kung magpaplano kayo na magjojowa kayo at pagdating ng araw mag-asawa kayo, mag-isip muna kayo. Kasi hindi lang basta hayop ang iniiwan nyo kung nagkapamilya kayo. Tao yan, bata yan. Sa totoo lang, nag-iiba yung kabataan, hindi lang dahil sa inyo. Hindi lang dahil sa barkada. Kundi sa experience na mayroon kayo sa loob ng pamilya. Kadalasan ang kinakalabasan ng kabataan, hindi naman kabataan lang ang may kasalanan, kundi yung mga magulang na walang kwenta na mag-aanak at magpapasarap lang sa loob ng kwarto at pagdating ng araw, pag nahirapan sila, iiwan nila yung pamilya nila. Tingnan niya, 14 years na tinatanong niya sa sarili niya, bakit iniwan ako ng nanay ko at tatay ko? At ang pinakapangit, siya yung anak. Siya yung unang naging anak. Pero iniwan siya sa lolo niya at naghanap ng bawat pamilya yung nanay at saka tatay niya. At gumawa ng anak. Tapos pinabayaan siya. Ang tanong ko, hindi ba siya anak? So before you're going to what? Magdi-decide na maghuhubad kayo sa harap ng taong mahal ninyo, siguraduhin ninyo na willing na kayo mag-alaga ng bata, magpalaki ng bata. Kasi pag hindi nyo kaya, huwag nyo nang idamay, huwag kayong magjowa, wala kayong karapatan na mag-asawa at mag-uyab or pumasok sa kwarto at huhubad kayo. Wala kayong karapatan.